Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay kabilang dito sa mga teams na interesado sa free agent na si Andre Caracot na kasalukuyan na hindi pa rin pumipirma ng kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters. Malapit nang mag-umpisa ang PBA Governors Cup pero hindi pa rin nakakapirma ito si Caracot at sinusubukan daw ng SMB na makuha ito. Kung maaalala ninyo, sinabi ng San Miguel na hindi raw sila interesadong ma-acquire si Cedric Berfield mula sa Blackwater at ngayon mukhang ang pinag-iinteresan nila ay itong si Andre Caracot dahil mukhang yung isa pa nilang option na si Dalf Panopio baka hindi rin maging available. So itong si Caracot ang tinitignan daw ng San Miguel kung ma-acquire nila, lalo na ito'y free agent. Kung hindi kasi magkasundo sa salary itong Rain or Shine at itong si Caracot, malamang sign and trade ang mangyari dyan. Pipirma sa Rain or Shine si Caracot pero ititrade sa San Miguel para San Miguel ang magbabayad ng kanyang salary. Ang pag-uusapan na lamang dito kung sino yung pwedeng maging kapalit nito. Dahil syempre ang San Miguel naman, I think hindi nila ibibigay first round draft pick nila dahil hindi naman nila consider na ka-equivalent yun ni Caracot. Dahil si Caracot late na yan na draft ng PBA. So tignan natin kung saan magkakasundo yung dalawa pagdating dito sa pagtitrade para kay Caracot. Kung sakasakali na makuha yan ng San Miguel Beer, mapupunuan yung pagkukulang nila pagdating sa mga point guard at sa tingin ko makakatulong yan dito sa rotation ni Coach Leo Austria. Kaya yan siguro dahilan kung bakit pinaninindigan ng SMB na kinakailangan nila makuha ang nasabing player. Plus hindi naman kinakailangan na umiscore ng malaking puntos dito si Caracot dito sa San Miguel. Lalo na at marami naman diyang mga heavy scorer sa Beermen katulad nila CJ Perez at Don Troliano. Kaya magiging more of a ball distributor itong si Andre Caracot sa San Miguel Beermen. Samantala naman, ito raw TNT tropang 5G ay tinitignan mabuti kung makukumbinsin nila itong Blackwater Bossing na pumayag na dito sa kanilang trade offer para kay Cedric Berfield. Kung inyo maalala, may balita na lumabas na ito raw si Berfield gusto makuha ng TNT pero ang hiniling daw ng Blackwater na kaparet, isama daw si Henry Galinato. Hindi pumayag itong TNT na i-trade si Galinato kaya hindi natuloy yung paglipat ni Bearfield sa tropa. Ngayon gusto rin mag-offer ng TNT ng panibagong trade kung saan ang ipapadala naman daw nila ay itong si Kim Aurin at isang second round draft pick. Tignan natin kung tatanggapin yan nitong Blackwater Bossing. Medyo marami nagtataka bakit hindi makuha ng TNT itong si Cedric Berfield. Gayong ang perception nga ng tao, itong Blackwater ay farm team ng TNT tropa. So bakit daw hindi nila ma-acquire sa trade ang nasabing player? Kung dati nga nakuha nila si Ray Ray Parks at itong si Brandon Rosser mula dito sa Blackwater, bakit ngayon hindi nila makuha itong si Cedric Berfield? So mukhang yan ngayon yung pinag-iisipang mabuti ng mga observers at analysts. Kung ano pa man, kinakailangan talaga na gumawa ng paraan itong Blackwater Bossing at itong TNT para magkasundo para naman makalipat na si Bearfield. As it is, automatic na na-renew yung contract ni Bearfield dito sa Blackwater dahil nga walang trade na nangyari. Pero anytime naman, pwede itong i-trade ng Blackwater Bossing sa kahit sino pa mang team provided na magkasundo sila. So sa ngayon mukhang iyan ang pinag-iisipang mabuti nitong TNT tropa. Lalo na alam naman natin na ayaw nilang matapos ang season na ito na wala silang titulo o hindi sila nakakapagkampiyon. So malamang daw magkaroon ng arrangement talaga at magkasundo na itong Blackwater at itong TNT pagdating sa pag-trade kay Bearfield. Ang Terra Firma Jeep naman daw ay kabilang dito sa mga teams na pinag-iisipang mabuti kung kukunin nila itong si Jason Perkins mula sa Phoenix Fuel Masters. Pagkatapos i-trade itong si Evan Nelly, baka si Jason Perkins naman daw ang susunod na nasa trading block nitong Phoenix. At ito daw Terra Firma isa doon sa mga teams na interesanto umano na makuha ang nasabing player. Ngayon, marami naman magsasabi na baka kaya interesado itong Terra Firma ay dahil ite-trade din nila itong si Jason Perkins sa SMC kapag gumanda ang performance nito sa kanilang koponan. Dahil alam naman natin na ginagawa ng Terra Firma, yung mga draft pick nila plus yung kanilang mga magagaling na players, usually tinetrade yan sa San Miguel or sa Barangay Ginebra. So kung sakasakali na yung veterano na si Jason Perkins ay maganda pa rin na ipakita sa Terra Firma, ay baka ganun din ang mangyari.
Pero ngayon, ang kinakailangan natin i-konsidera kung papayag ang Phoenix dito. Kung sabagay, hindi naman nakapagtataka dahil marami ang nagulat bakit nila tinrade si Evan Nelly na kanilang minsan madalas ginagamit yan na starting point guard para dito sa isang bangko na si Sidney Onwubere. So baka nga itong si Jason Perkins, ganun din ang mangyari. Isang starter nila, isa doon sa mga tinatawag na stalwarts ng team ay trade nila kapalit ng bench player ng Terra Firma. So hindi na ako magtataka kung ganyan talaga ang mangyayari. Ito namang Terra Firma, sanay na sanay yan na makipag-trade. At itong Phoenix mukhang nag-undergo din ng revamp, so hindi na ako magugulat kung papayag sila sa ganitong klaseng usapan. As it is, alam naman natin na itong Terra Firma talaga madalas nagte-trade yan, at itong si Jason Perkins nakikita siguro ng management ng SMC na pwede pa makatulong sa mga teams nila. At yan ang dahilan kung bakit gusto nila na ma-acquire ang nasabi pa rin na power forward sa ngayon. Ang Barangay Hinebra naman ay pinag-aaralang mabuti kung ano ang pwedeng maging solusyon dito sa kanilang import problem, dahil nga gaya nung nabalita na natin, merong mga injuries ngayon si Justin Brownlee. So hindi pa natin natitiyak kung ano mangyayari dito kung gagamitin pa siya sa darating na Governor's Cup. Dahil sabi baka several weeks ang kinakailangan pahingan ni Brownlee, kaya nga hindi siya nakapaglaro kontra sa Australia at natambakan tayo. Kaya nga marami naniniwala talaga na kinakailangang pag-isipan kung ano ang gagawin dito kay Justin Brownlee at kung hahanap ng kapalit temporarily itong Barangay Hinebra. Dahil syempre, July 19 maglalaro na ang Gene Kings at hindi pa natin alam kung ito si Brownlee ay magiging fit na o hahayaan muna ng Barangay Hinebra na magpahinga. So iyan yung pinag-aaralang mabuti dito sa PBA at pati na ng Barangay Hinebra. Actually, hindi lang Barangay Hinebra, kung hindi mas ang Gilas Pilipinas. Dahil syempre, yung susunod na FIBA window, yun ang pinag-aaralan natin mabuti kung makakapaglaro si Brownlee. Kung hindi makakapaglaro si Brownlee, kinakailangan maayos na kaagad-agad porte nitong si Benny Boatwright para magamit na. Alam nating na-naturalize na si Boatwright, pero yung daw proseso do sa kanyang pag-akuha ng passport hindi pa natatapos at kinakailangan daw itong madaliin. Dahil sa ngayon mukhang iyan yung nagiging problema. Kinakailangan nagtapusin ito kaagad-agad para naman kapaglaro na ito si Boatwright dito sa susunod na window ng FIBA. At kapag yan ay nangyari, magkakaroon tayo ng mas magandang tsansa na maging competitive sa iba't ibang mga teams dito sa PBA. Kaya nga sa ngayon, mukhang iyan yung pinaplano talaga ng Barangay Hinebra at pati na ni Coach Tim Cone pat dito sa ating national team. Dahil kinakailangan talaga na maging ready na tayo sa posibilidad na baka matagal hindi makapaglaro itong si Justin Brownlee. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Domer, si Ireneo Sarangsang, si Edwin Carmona Jr., si RG Bueno, si Monde Guzman, si Malyari Mascariñas, si Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, si Jonel Alagon at ang iba pa.